Magandang hapon po. Pinangalanan ng prosekusyon ng International Criminal Court ang 8 kasabwat umano ni dating Pangulong Duterte sa umano'y crimes against humanity sa madugong gera kontra droga. Sila ay mga kilalang kaalyado at naging opisyal ng gobyerno sa ilalim ng Administrasyong Duterte, kabilang sina Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa. Nakatutok si Jonathan Andal. Sila ang 8 co-perpetrators o kasabwat umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Crimes Against Humanity na pinangalanan ng prosekusyon sa International Criminal Court. Si Senador at dating PNP Chief Bato de la Rosa, dating CIDG Deputy Director for Operations at kalaunay naging acting PNP Chief Vicente Danao. Ang namayapa ng dating PNP Chief na si Camilo Cascolan, dating PNP Chief Oscar Albayalde, Senador at dating Special Assistant to the President Bongo, dating NBI Director Dante Giran, dating PIDEA Chief Isidro La Peña at si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Bukod sa kanila, meron pang ibang miyembro ng PNP at mga matataas na opisyal ng gobyerno na hindi pinangalanan sa dokumento. Sinubukan namin silang kunan ng pahayag pero wala pa silang tugon sa ngayon. Kagabi lang isinapubliko ng ICC ang mga pangalan nila sa DCC o Document Containing Charges. Noong una kasing inilabas ng ICC ang dokumento noong Setyembre, redacted o tinanggal ang mga pangalan nila. Pagsapit ng Nobyembre, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may warrant of arrest na laban kay Senator Bato. Simula noon, hindi na pumasok sa Senado si De La Rosa. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong warrant of arrest laban sa 8 pangalan. Pero posible rin umano silang maaresto, sabi ng isa sa mga abogado ng mga biktima ng war on drugs. Sa ngayon, wala tayong alam. Pero pwede ring meron na, kaya nga nagtatago. Pero ang iintayin po natin ay signed issued warrant of arrest. Hindi na raw nagulat ang kampo ng mga biktima sa mga pangalang inilabas ng ICC na kasabwat umano ni Duterte sa Crimes Against Humanity. Ang napansin lang daw nila, Davao Boys ang karamihan sa mga ito. Ibig sabihin talaga, mahigpit ang koneksyon dun sa Davao Death Squad killings na ipinaparatang from 2011 to 2016. Tapos, inimplement nila nationwide from 2016 to 2019. Ito ay mga pulis, Davao, na ibinato sa iba't ibang unit. Pinilit siguraduhin or in-ensure na may impunity. Na hindi lang yung tagagawa ng krimen, ang Davao Boys, kundi yung dapat mag-iimbestiga ng krimen, Davao Boy din. Kaya may NBI, meron pong PIDEA, merong Secretary of Justice. Naging Davao City Police Chief sina De La Rosa, Danao at La Peña. Mula naman sa Davao Regional Police Office si Cascolan, habang si Giran, Davao Regional Director ng NBI. Si Go, longtime aide at assistant ni Duterte. Mula pa noong nagsisilbi ito sa Davao City LGU. Batay sa document containing charges mula 2011 noong mayor ng Davao City si Duterte hanggang 2019 na presidente na ito, nagkaroon umano si Duterte at mga kasabwat niya ng common plan o kasunduan para i-neutralize ang mga kriminal na sangkot sa illegal na droga sa pamamagitan ng pagpatay. Noong mayor pa siya, ginamit raw ni Duterte ang mga pulis at ilang civilian hitmen o ang DDS o Davao Death Squad para pumatay. Nang maging Pangulo, inappoint ni Duterte ang kanyang mga co-perpetrator mula Davao City sa mga high-level national position. Dito na itaguyod raw nila ang isang network na kasama na ang Estado tulad ng law enforcement agencies gaya ng PNP, PIDEA, NBI at maging Bureau of Corrections. Pinagalaw raw ang mga ito tulad ng DDS. Sa February 23 na magsisimula ang naudlot noon na confirmation of charges ni Duterte sa ICC. Dito tutukuyin kung may sapat bang basihan para litisin na si Duterte. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Kaugnay naman po sa paglalabas ng ICC ng mga pangalan ng mga anilay co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kampanya kontra droga. Itinanggi ni Senator Bongo ang paratang. Sa isang pahayag, sinabi ni Go na ang mga paratang ay walang batayan, hindi patas, hindi makatarungan, at walang kaugnayan sa kanyang mga tungkulin at responsibilidad noong siya ay nagsilbing Special Assistant ng dating Pangulo at na maging Executive Assistant noong alkalde si Duterte. Pagdidiin niya, kailanman ay wala siyang pagkakasangkot, kinalaman o otoridad hinggil sa alegasyon. Mali rin daw na tinukoy siya sa dokumento bilang Chief of the Presidential Management Staff dahil hindi naman daw niya nahawakan ang posisyong ito. Alam daw ng kanyang mga kababayan na ginawa lang niya ang kanyang trabaho na naayon
sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Mananatili raw siyang nakatuon sa paglilingkod sa sambayanan. At patuloy pa rin po namin kinukunan ng pahayag ang iba pang pinangalanan ng prosekusyon ng International Criminal Court pero wala pa po silang tugon sa ngayon. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang grupo para isight ng indirect contempt si Senate President Tito Soto. Kaugnay po yan ang komento ni Soto sa pagdeklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isa sa mga naghain ng petisyon, lampas nilang komento ni Soto sa legitimate commentary at posible umanong makasira sa kredibilidad ng Korte Suprema. Maghahain din umano sila ng ethics complaint laban kay Soto sa Senado. Sa isang pahayag, tinawag ni Soto na nuisance suit o walang saysay na kaso ang inihaing petisyon. Anya, wala itong legal o makatotohanang basihan at isa lamang publicity stunt. Iginit ni Soto na ang simpleng hindi pagsang-ayon o pagbatiko sa desisyon ng Korte ay hindi maituturing na indirect contempt. Formalaan niya siyang sasagot sa petisyon kapag hiningan siya ng Korte Suprema. 5 ang patay matapos mahulog sa bangin ng isang police patrol car sa Victoriano, Misamis Occidental. 4 sa kanila, miyembro ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng PNP, habang tauhan naman ng Provincial Tourism Office ang isa. Papunta sa Piduan Falls ang sasakyan para sa ginagawang site inspection nang maaksidente ito. 5 naman ang sugatan na nagpapagaling pa sa ospital. Patuloy na inaalam ang naging sanhi na aksidente. Bahagi ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. Yan ay giniit ng Foreign Affairs Department, sabay diin na hindi nakadepende sa Exclusive Economic Zone ang territorial claim ng Pilipinas. Nakatutok si JP Soriano. Tila tinuldukan na ng Department of Foreign Affairs ang issue kaugnay sa Kalayaan Island Group. Giit ng DFA, hindi nakadepende sa Exclusive Economic Zone ang territorial claim ng Pilipinas sa mga isla at rock feature sa West Philippine Sea. The maritime zones of the Philippines on the western side of the Philippine archipelago, including the Luzon Sea and the territorial seas of Bajo de Masinloc and the maritime features of the Kalayaan Island Group shall be collectively called the West Philippine Sea. The extent of what constitutes the West Philippine Sea, as well as our sovereignty over the Kalayaan Island Group and the territorial sea of its high tide features, are already explicitly established and are not contingent on whether or not they fall within the country's exclusive economic zone. Sinusugan ito ng maritime expert na si Professor J. Batong Bakal. Ang pinag-uusapan na natin sa Kalayaan ay yung mga isla, yung lupa, sovereignty, no? Na-establish yan dahil nakuha natin siya, isang munisipyo. Yung EEZ came after. Tubig yan, hindi lupa. Kaya walang connection yun. Tingnan mo yung US, yung Hawaii, yung Alaska. Walang relasyon yung kanilang location, yung distance, at yung presence nung ibang bansa nga sa gitna niya, doon sa fact na those are still parts of the United States. Ang issue sa KIG, bahagi lang ng napakahabang diskusyon at palitan ng salita sa pagitan ng Chinese Embassy at mga opisyal ng gobyerno, pati na rin sa pagitan ng ating mga mambabatas. Para kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, bahagi ito ng taktika ng China para ilihis ang atensyon ng publiko sa mga panghaharas na ginagawa nila sa West Philippine Sea. Tila nililito lang nila tayo. And this is their strategy to counter how we provide the right information to the Filipino people and to the international community and also divide public opinion as well. Sabi naman ni Batong Bakal, maituturing ng unusual o kakaiba ang paglalabas ng mga pahayag ng Chinese Embassy. Lalo't kung tutuusin ay off-limits daw dapat ang mga embahada sa internal democratic discussions ng isang bansa. Tila raw hindi lang dagat ang sinasakop ng China, kundi maging ang opinyon ng mga Pilipino. I don't think this has happened before na ang isang ambassador ng bansa nakikipagbatbatan pati na sa mga legislators, no? Parang sa akin, panghihimasok na yon sa mga domestic affairs
ng bansa. Payo ni Batong Bakal sa publiko manindigan at sagutin din ang Chinese Embassy sa mga pahayag nito. Para maproteksyonan din yung ating demokrasya at yung independence. Sa gitna ng palitan ng mga pahayag, nakafocus daw ang DFA sa Foreign Policy Directive ng Pangulo. Bagamat lagi daw bukas ang linya ng komunikasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa China para sa isang demokratiko at maayos na pag-uusap, hindi naman daw ito mag-aatubili na maghain ng protesta kung kinakailangan. The department will continue to issue protests and make firm representations of serious concern to the Chinese embassy at appropriate times. And we will consistently assert to them and the entire world the Philippines' sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea. Pero sa kabila nito, sabi ng DFA, handa raw ang gobyerno ng Pilipinas na makipag-collab sa China para madaliin na ang pag-uusap at makabuo ng isang COC na target matapos ngayong taon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pagdaan ng bus na yan sa barangay Magkasag, Libagon sa Southern Leyte, biglang tumawid ang isang bata sa kalsada. At saktong may dumating na humaharurot na puting SUV. At muntik mabundol ang bata. Agad namang nakaiwas at nakapagpreno ang SUV habang napaupo ang batang nagtamo ng mga galos. Paalala ng mga otoridad, huwag hayaang tumatawid mag-isa ang mga bata. Habang sa mga motorista naman, hinay-hinay po sa pagmamaneho. Paalala ng mga otoridad, mag-ingat sa mga nakalalasong lamang dagat. Sa Palawan, namatay ang isang content creator na kumain umano ng devil crab. Ayon sa mga eksperto, ang uri ng crab na ito hindi nawawalang lason kahit pakuluan o lutuin. Nakatutok si Bon Aquino. Hi guys! Good morning guys! Good morning guys! Sa video na ito ng vlogger na si Emma Amit, magiliw niyang ipinapakita ang buhay sa tabing dagat sa Puerto Princesa, Palawan. Ang huling content na kanyang ipinost, kumakain sila ng mga lamang dagat. Pero ang kanyang sigla, hindi na muling masisilayan matapos siyang pumanaw dahil sa hinihinalang pagkain ng nakalalasong devil crab. Ayon sa kapitan ng barangay Luz Viminda, February 6 nang lutuin ni Emma ang mga alimangong nahuli ng kanyang asawa. Nakasalo pa umano nito sa pagkain ang kanyang kaibigan na dumalaw pero kain ng isang piraso yung kanyang kasama ay naman yung kanyang mga. Ngayon, tumigil to sa pagkain. Ayaw na. Dahil naglalaway na daw po siya. Pero si Emma, tuloy pa rin daw sa pagkain. Tapos kumain. Mahirap ka kung huminga. Then, sinugod ka agad sa pag-inhat sa nilaybigit na parang hospital. Pagka dating doon, humingi pa ng tulong pero hirap na. Nung naghikap na wala ng malay, then revive naman po ng mga natin, nurse at midwife na naging area. At inanakagad nila sa East Hospital sa Puerto Princesa. Idineklara na siyang dead on arrival. Sabi ng barangay, isinugod din sa pagamutan ng kanyang kaibigan pero magaling na ito at nakauwi na ng bahay. Talagang hindi naman nagpipil yung ating gobyerno sa pagpaalala. Kaso lang ma'am, dahil siguro nakalimutan yung itsura ng devil crab na yun at nakita nila talagang napakam-pakam yung naturang crab. Kaya siguro, kinain dahil. Kinumpirma ng kapitan na si Emma na ang ikatlong namatay sa kanilang barangay dahil sa pagkain ng devil crab. Ayon sa profesor ng UP Marine Science Institute, ang mga phytoplankton na kinakain ng devil crab ang nagiging sanhi kung bakit ito nakalalason. Mismong crab ay hindi gumagawa ng lason. Pero dahil may mga mikroorganismo na gumagawa ng lason na nakakain ng crab, ito ay pwedeng maipon doon sa mismong crab. Dahil madami yung microorganisms na gumagawa ng lason sa reef, mas madali itong maipasa doon sa mga crab na nakatira din sa mismong reef. Ang neurotoxin anya ang nagdudulot ng mga sintomas tulad ng paralysis at depende anya sa dami ng toxin ang bilis ng epekto nito sa tao. Isang bagay yan na dapat tingnan ng BIFAR. Malaman sana kung saan madami at mataas yung toxin na available sa environment para mas mabigyan ng pansin kung sino yung mga komunidad na dapat talagang pagbawalan.
Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Mimaropa nagbabala na hindi lahat ng makukulay na alimango ay ligtas kainin, bagkus ay nakamamatay. Kabilang dito ang devil reef crab at green egg crab. Ang mga ito nila ay may mga lason na maaaring magdulot ng pamamanhid, panghihina at respiratory paralysis. Kahit lutuin at pakuluan, hindi nila nawawala ang lason nito. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, otomatiko nang makakasama sa Lifeline Rate Program ang mga 4Ps beneficiary na kumukonsumo ng 50 kilowatt-hours kada buwan. At nakatutok si Bernadette Reyes. Habang inaayos natin ang komplikado nating sistema ng enerhiya sa bansa upang maipababa ang presyo, pinapalawig pa natin ang Lifeline Rate. Bukod sa mga miyembro ng 4P, kasama na rin ngayon ang mga pamilyang nasa listahanan na maliit lamang ang kinikita at ang konsumo naman ay hindi lumalampas sa Lifeline Rate. Isa sa mga pinangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address nung nakaraang taon ang pagpapalawig ng Lifeline Rate Program. Simula ngayong buwan, otomatiko nang makatatanggap ng 100% discount ang mga miyembro ng 4Ps na kumukonsumo ng 50 kilowatt-hour pababa kada buwan. Masyadong masalimuot ang mga requirement. Mahirap ka na nga, kailangan mo pang patunayan na mahirap ka. Ginawa nating simple ang patakaran. Hindi na kailangan mag-apply ng 4Ps natin. Basta't nasa listahan ka at pasok ang konsumo mo sa limit, may diskwento ka sa kuryente. Malaking tulong daw ito sa mga tulad ni Aling Bebian. Pangdagdag na sa pamasahe ng mga bata sa school, pambili ng bigas. Kaya malaking bagay talaga na nakalibre sa kuryente ngayon. Sinisikap rin daw ng pamahalaan sa pakikipagtulungan sa pribadong sektor na mabigyan ng kuryente ang mga liblib na lugar. Sa pamamagitan ng mas pinadaling net metering program, ang mga bahay na gumagamit ng rooftop solar panels, mas madali na makapagbibenta ng sobrang supply ng kuryente sa Meralco. This advanced metering project will enable consumers to know their consumption and their cost of power in real time at any time, and they're able to better manage their expenses as well. Excess power can be sold to the grid with compensation through net metering. Makatutulong raw ito, sabi ni Michelle, para madali nilang mamonitor ang konsumo sa kuryente. Ngayon kasi, hindi niya malaman kung bakit umaabot na ilang libo ang buwan ng electric bill, gayong kakaunti lang naman ang kanilang appliances. Kahit anong namin, pagtitipid, at saka malamig yung panahon, dapat bababa yun dahil yung electric fan namin, minsan ilan lang yung umaandar, pero hindi naman bumababa. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Meron po kanya-kanyang pakilig ang mga Kapuso Stars na ibinahagi kung paano nila ipinagdiwang ang Valentine's Day. Nakatutok si Athena Imperial. Valentine's Day came early sa mga naka-encounter ni sparkle artist Anthony Constantino sa Fort Santiago sa Intramuros, Manila kahapon. Si Anthony, ano naman kaya ang plans for Valentine's Day for Shuvi Etrata? There's obviously grand gestures that you can do for somebody, but I really believe that it's going to be all in the small things, all in the details, and yeah, really just paying attention to the details and what she really, really likes. So have some surprises for her. Romantic dinner by the beach naman ang Valentine's date ni na Sofia Pablo at Allen Ansay. Pag-amin ni Sofia, Valentine's date agad ang pumasok sa isip niya nang malamang nominated siya sa latest eviction sa bahay ni Kuya. Narinig ko na nominated kami. Pumasok sa isip ko, nominated, so sa labas ako mag-Valentine's. Kasi pumasok po talaga yun sa isip ko. Kasi nga alam kong ako, sasabi ko, shucks, mag-Valentine's ako sa labas, hindi ako bitter sa loob. Happy Valentine's Day, asawa! Happy Valentine's Day! Thank you, Papa! Yes, I'm going to see you in Vegas! Over the moon naman ang saya ni Shaira Diaz Guzman sa regalo ng mister na si EA. Ticket para sa BTS concert abroad. Hirit pa ni EA, alam niya kung gaano ka-fan si Shaira ng global superstars. Kaya carry lang daw kahit sumigaw siya ng I love you, Jungkook! Si
Sinalubong naman ni Dr. Reginald Santos at Carla Abellana Santos ang pagsapit ng Valentine's Day na birthday celebration din ng husband ni Carla. Isang malaking bungkos naman ng sunflowers ang iniregalo ni Khalil Ramos sa longtime girlfriend na si Gabby Garcia. May kalaki pa itong sweet note. Tina Imperial updated sa Showbiz Happenings! Tulong naman mga sino man po makahingi ng tulong sa amin. Nandito kami sa laot. Lunod kami. Sa pagvideo na idinaan ng mga isdang ito ang paghingi ng tulong matapos lumubog ang kanilang bangka sa bahagi ng Preto Diaz sa Sorsogon. Kasabay ng malakas na hangin ang malalaking alon na humahampas sa bangka ng magkapatid. Inabutan na sila ng gabi sa laot. Pero dahil nakapag-live sila sa social media bago mawalan ng signal, natulungan sila ng mga rescuer. Kwento ng biktima, madaling araw nang pumalaot sila sa dagat. Pero nagpasya na silang umuwi ng sumama ang panahon hanggang sa hampasin sila ng malalaking alon. Ligtas naman ang magkapatid na dinala sa barangay Brillante, Prieto Diaz. Na-recover din kinaumagahan ang lumubog nilang bangka. Simula po sa susunod na school year, magiging trimestral na ang school calendar sa lahat ng mga pampublikong paaralan. Nakatutok si JP Soriano. Abala sa flag retreat ceremony, si Teacher Ronald nang abutan namin bago mag-uwian sa isang pampublikong paaralan dito sa Makati City. At kahit Friday, pag-uwi raw sa bahay, magche-check pa ng assignment si teacher, gagawa ng lesson plan, at maghahanda ng quarterly exams. Sa test constructions pa lang, talagang we really need to give ample time in making the questions because we're going to make the table of specifications. And then even the subjects itself. Hindi raw reklamo, kundi pag-aalala ang nararamdaman niya na baka hindi kayaning ipasa ng lahat ng mag-aaral ang 4 na quarterly examinations. Lalo pat may mga pagkakataong nasususpinde ang klase dahil sa bagyo. Kaya ayon sa DepEd, simula sa susunod na school year, uumpisahan na ang trimester school calendar sa lahat ng pampublikong paaralan. Walang mababago sa petsa ng pasok. 201 school days pa rin mula Hunyo hanggang Marso. Napansin namin, parang ang daming ginagawa sa short period of time and walang oras, parang nagko-compete yung mga activities nila. Doon sa trimester, meron tayong oras para sa lahat mga aktibidades nila. Okay. And meaning there's an opening time. Each trimester will be about 50 to 61 days. Wala ring babaguhin sa curriculum at subjects. Ang babawasan daw ay ang mga aktibidad na umaagaw sa aktwal na pagtuturo ng leksyon na ayon sa latest EDCOM review ay tulad ng pagdalo sa National Schools Press Conference, palarong pambansa at National Festivals of Talents. Iiwasan na natin yung masyadong magpa-participate sa mga during that time, dapat ang focus talaga is academic activity. Overburden yung teachers, there's too many activities, there's too many missed days, too many overlapping activities during the school year. Okay naman daw ito sa ilang magulang na nakausap namin. Sa akin okay lang naman kahit 3 quarter lang. Kasi hindi naman nababawasan yung lesson, depende naman din sa pag-school ng bata. Sabi ng DepEd, nakonsulta raw ang iba't ibang stakeholder dito. Wala rin daw gagastusin ang gobyerno dito. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa mga magkasintahan dyan na tila nawawalan na ng spark sa isa't isa. Ito raw ang challenge na pwede niyong gawin ngayong Valentine's Day. Literal kasing makakaramdam kayo ng spark. Anong paandar ba ito? Kuya Kim, ano na? Ang mga magkasintahang kumasa sa challenge na to, nakaramdam daw ng spark. As in literal na kuryente. Kapag daw kasi magkikis matapos kuskusin ng kumot ang buhok ng isa, tila si Raway nakukuryente. Ang tawag dito, Static Kiss Challenge. Isa sa mga kumasa, ang magkasintang Jelly at Ramsey mula Davao del Norte. Rinay ko sa kanya, totoo bang may spark? Go lang ako. Paano ba ito ginagawa, Jelly at Ramsey? Kumuha siya ng kumot, tapos sabi niya, yumuko ka, tapos pinatong niya yung kumot sa sa buhok. Tapos dinikit namin yung lips namin. Ito talaga, na-shock kami kasi
may spark tapos may tunog talaga na parang nakuryente ka. Pero sandalian lang, isang beses lang po namin ginawa yun kasi hindi na namin alam yung deeper explanation kung bakit nagkakaganon. Pero bakit nga sila nakuryente? Kuya Kim, ano na? Ang spark o kuryente na nararamdaman ng mga kumakasa sa Static Kiss Challenge, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa static electricity o electrostatic charge. Kapag kinukuskus kasi ang kumot sa ating buhok, nagkakaroon ng electrostatic charge build-up sa ating katawan. At kapag naglalapit ang dalawang may magkaibang charge, nadi-discharge ito. Kaya may maliit na spark o parang tusok na pakiramdam. Karaniwan namang maliit at hindi delikado ang static shock. Pero iwasan itong gawin kung may nakakabit sa iyong sensitive na medical device. Huwag din gagawing malapit sa mga flammable materials. At syempre, dapat may consent o permiso ng iyong kapartner. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim bumabati sa inyo ng malikayang araw ng mga puso, mga kapuso. Happy Valentine's to all! Love is in the air, kaya sa mga balak sulitin ng weekend para ipasyal ang mga minamahal, naritong ilang perfect spots para sa inyo. Pasyal tayo sa pagtutok ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Literal na araw ng mga puso ang peg ng ilang hiking enthusiasts sa Cebu. Dahil ang kanilang trip, aktibidad na magpapalakas ng tibok ng puso. Hiking. Tamang combo lang ng pampakilig at pampahealthy. Di lang romantic dahil maganda raw itong paraan para i-celebrate ang inyong pagmamahalan. Makakatulong na sa puso, tanggal stress at talagang memorable. Sabi nga ng isang hiker, dito raw lalabas ang tunay na personalidad ng isang tao. Mas mabilis mo rin daw mapansin ang red flags pag nasa adventure. Pwede pa rin daw sundutan ng konting pakilig gaya ng, "Uy, ako na magdadala ng bag mo." Sa mga gusto ng chill lang at yung nakasanayan na, pwedeng mamasyal sa Love Park ng Mexico, Pampanga. Tampok ang mga makukulay na palamuti at naglalakihang mga puso. Highlight din ang iconic lighthouse ng lugar na mas lalong pinay-stand out ng mga ilaw. Nariyan din ang kanilang split walls na perfect selfie spot ang kanilang interactive flowers. Oh, baka may mga balak mag-propose dyan. Dagdag pakilig itong mahigit 20,000 blue LED roses. Kung may paandar ang mga bundok lover, di syempre papahuli ang mga beach lover. Sa Dagupan, Pangasinan, nariyan ang Tondaligan Beach Park. Full force ang mga lifeguard na tututok sa mga bata at mga mapaparami ang inom. Kaya paalala, hinay-hinay lang dahil bawal maligo ang mga nasa impluwensya ng alak. Ang pagmamahalan di lang tuwing Valentine's Day, mas masarap pa rin iparamdam ito araw-araw. Oh, saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, CJ Torida ng GMA Regional TV. Nakatutok 24 oras. Naging instant dance lesson ang sanay dance collab ng Never Say Die stars na sina Jillian Ward at David Licauco. Makichika kay Athena Imperial. Sa kanyang swabing mga galaw, sino ba namang aayaw makakolab sa sayawan ang star of the new gen na si Jillian Ward? Kaya naman ang kanyang Never Say Die co-star na si pambansang Ginoo David Licauco di na pinalampas ang pagkakataon. Pero yung inakala mong dance collab, biglang naging dance tutorial? So, first step. Freeze. Body roll pababa. Tuloy ang caption ni Jillian sa kanyang post, kulang sa asin. Ano mo pa parang, yeah. I-free mo yan. Ganyan parang hinihila yung... Ayun. Yun. Tapos pangat. Kailangan ko man tuloy yung paakit. Kasi po... Ang resulta, pinusuan ito ng netizens at mayroon ng mahigit 3 million views in less than 24 hours. Ito na nga ba ang simula ng dancerist era ni David? Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings!
Sabi nga po nila, love is a universal language. Pero sa paglipas po ng panahon, may mga nabuong bagong salita na nagbibigay definisyon o label sa mga bagong uri ng relasyon ng kasalukuyang henerasyon. Kasama na riyan yung ghosting, love bombing at marami pang iba. Pamilyar ba kayo dyan? Kung hindi pa, alamin yan sa pagtutok ni Darlene Kai. Taon-taon man ang pagdiriwang ng Valentine's Day, may mga bagong uso tulad ng dating slang o mga salitang may kinalaman sa pakikipag-date at pakikipagrelasyon. Alam kaya ito ng mga kapuso natin? Parang sinasakal, cushioning, parang rebound. Hunting. Hunting for the best partner to be. Pocketing. Nag-hold on ka pa din, parang in-hold mo yung person na hindi mo siya hinayaang makawala, na parang kahit wala kayong label. Ang cuffing daw, sabi ng kabataan, ay pagpasok sa isang panandaliang relasyon habang malamig ang panahon. Cushioning naman daw ang tawag sa pagkakaroon ng mga backup. Haunting naman ang tawag kapag may like ng like sa post mo o nanonood sa My Day mo pero di ka naman kinakausap. Pocketing naman ang tawag kapag tinatago ka ng karelasyon sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Ghosting. May message ka or may message mo, sinin, pero hindi naman nag-reply. Na-experience mo na bang mag-ghost? Hindi pa naman, pero feel ko ako yung nang-ghost. Hindi ko sinasadya. Love bombing, yung bobombahin ka muna ng efforts and all sa una, pero sa huli, parang papabayaan ka na lang. Anong masasabi mo sa mga taong mahilig mag-love bomb? Sana hindi masaya ang Valentine's niyo. Yung sa bench. Hanggang bench lang? Oo, yung admire from afar. Sorry po. Pero ang benching pala ay para raw pagbabangko o pagre-reserba ng tao habang may dinidate kang iba. Ikaw ba naranasan mo na ito? Madaming beses po. Message mo sa mga tao na nagko-commit ng ganitong dating mistake. Pag hindi kasi sure, huwag nang manggulo. At dahil na-bench na nga ng maraming beses, self-love muna raw si Claire ngayong Valentine's Day. Bakit mo napiling bigyan yung sarili mo ng flowers? Kasi deserve ko. Yes, I've been through a lot. Ayon sa isang sociologist, hindi naman na raw bago ang pag-imbento o pagkauso ng mga salitang may kinalaman sa dating o sa pakikipagrelasyon. Kagaya ng mga salita dati na MU, shota, kaon at kung ano-ano pa. Kasi ang wika, ang lengguwahe, sumasalamin kasi ng kultura ng bawat generation. Meron tayong tinatawag na social and psychological validation. Kasi yung experiences mo nilalagyan mo ng terms para nagiging valid yung nararamdaman mo. Now, kung valid yung nararamdaman mo, nakakatulong kasi ito sa emotional processing mo. Kaya nilalagyan mo ng label yung bawat nararamdaman mo. Nakakahanap ka ng community na meron kayong pare-parehong experience. Marami mang mausong dating slang, babalik at babalik pa rin tayo sa mga salitang sentro ng pagdiriwang ngayong araw. Yan ay ang love o pagmamahalan. Pero ang pinakamahalaga naman ay hindi yung sinasabi, kung paano mo ito ipinaparamdam. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Dami na palang nagbago, partner. Parang dati simple lang nung panahon natin. MU lang yung naabutan ko. Yun nga lang. Or either kayo or hindi. Ganon siya kasimple. Oo nga. Pero mga kapuso, kayo po, saan man po kayo nagdiriwang ng Valentine's ngayong araw, isang maligayang araw po ng mga puso sa inyong Happy lahat. Valentine's Day to all. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.